Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at heto na naman po tayong muli nagbabalik para sa episode 58 ng Init sa Magdamag. Sigurado po akong talagang magugustuhan ninyo ang episode natin ngayon sapagkat malalaman na po natin kung sino ang mananalo sa eleksyon. Sa inyo pong hula, sino nga ba talaga ang mananalo? Pero wag po kayong mag-alala sapagkat ihahatid po natin sa inyo ang totoong kwento. Pero bago po tayo magsimula, ako po'y maglalambing po muna sana ulit, mangyaring pakisubscribe naman po ang ating channel at huwag nyo na rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi tayong magkakasama sa mga bago nating upload. Maraming salamat po. At heto na nga, itutuloy na natin at sisimulan na ang naturang kwento. Ito na nga po mga kaibigan, sapagkat magsisimula na ang pinakahihintay ninyong botohan na mangyayari dito sa probinsya ng Esperanza. Mamaya lamang po ay malalaman na natin ang kasagutan kung sino nga ang papalit dito kay Congresswoman Rita. Atin lamang pong abangan yan at pakatutukan. Ngayong araw nga ay nagsimula na ang kanilang botohan at talagang hindi naman masilihan ang bawat politiko sapagkat lahat sila ay nakaantabay kung sino nga ang mananalo mamayang gabi. Ganun pa man ay dito nga kila Peterson. Masayang dumating ang mag-asawa at kumakaway pa nga itong si Peterson. Nabalitaan nga niya na talagang lamang siya o angat ang kanyang boto laban dito kay Mr. Marcos. Kung hindi po ako nagkakamali ay nasa 51,000 lamang itong si Mr. Marcos samantalang itong si Peterson ay 63,000 na. Ito ay sa mga unang parte ng botohan. At dahil nga patuloy ang pagbibigay ng update ng social media patungkol nga dito sa kasalukuyang bilang ng mga botante ng bawat partido ay nalalaman nga nilang lahat kung sino na ang nakalalamang. Ayon nga dito kay Dr. Christopher ay wag daw masyado mag-alala sapagkat maaga pa raw para masabi natin na talagang mananalo nga itong si Peterson. Pinakalma naman niya ang kanyang mga kasamahan sa Barangay Talisay. At heto na nga, matapos ang maghapon nilang paghihintay ay talagang hindi na mapakali ang bawat mamamayan dito nga sa Barangay Talisay sapagkat talagang nakaantabay sila at nais nilang malaman kung sino nga talaga ang nanalo. Kaya naman ang ginawa ni Kapitana, tumawag siya sa kanyang kakilala na nagtatrabaho rin sa loob ng munisipyo at doon nga ay sinabi sa kanya kung sino na ang totoong nanalo. Samantala, dito naman po sa partido nila Peterson, talagang makikita mong nag-aabang ang lahat at talagang balisa sila sapagkat nais na nga nilang malaman kung ano ang final decision hindi ng korte kundi nga ng resulta ng botohan. At doon nga ay tumawag na itong si Attorney Eli sa kanyang kakilala at kinumpirma na nga din sa kanya kung sino talaga ang nanalo. At yun na nga, nalaman na nilang lahat na ang nanalo ay si Mr. Marcos. Kaya naman nagalit itong si Peterson. Agad siyang lumabas ng building at kinuha ang susi mula kay Brian. Sinubukan nga siyang habulin ni Rita at Kyle, ngunit wala namang nakapagpigil dito. Samantala, sa lugar naman ng Barangay Talisay ay talagang nagse-celebrate ang mga mamamayan doon, lalong-lalo na itong sila Kapitana, Simon at saka si Dr. Christopher sapagkat ayon nga sa kanila, hindi man daw sila nanalo sa loob ng korte ngunit ibinigay naman sa kanila ang biyaya sapagkat nakuha nga nila ang tagumpay na talagang kanilang inaasam-asam. At dahil nga dito ayon kay Simon ay mabilis daw talaga ang karma para nga sa pamilya ng Alvarez. At habang mataas pa nga ang tensyon sa lugar ng mga Alvarez ay agad namang tumawag itong si Raymond dito kay Tupe upang ibalita nga ang mga pangyayari. Ayon sa kanya ay nag-walk out daw itong si Peterson dahil nga naman natalo ito sa botohan. Kaya naman ayon dito kay Dr. Christopher ay ingatan daw at alalayan itong si Rita. Ngunit sumagot naman itong si Raymond at ayon sa kanya wag daw siyang mag-alala sapagkat ihahatid daw nila Raymond sa kanilang bahay itong ang si Rita hanggang sa makapasok ito sa kanilang pintuan. Sa kabilang banda ay dumiretso naman itong si Peterson sa kanilang tahanan at doon nga ay patuloy pa rin ang pagtawag ni Rita sa kanyang telepono. Ngunit hindi niya nga ito sinasagot sapagkat sa mga oras na iyon ay kinakausap na ni Peterson ang larawan ng kanyang pumanaw na ama at ayon nga sa kanya ay ginawa na raw niya ang lahat. Lahat daw ng mga posibleng gawin ng kanyang ama.
Ayon nga dito kay Peterson ay pinili at pinakasalan daw niya ang babaeng alam niyang makabubuti at makatutulong para sa kanya. Ganon din daw ang pagtulong na ginawa niya at pag-approach niya nga sa mga tao upang mapalapit nga sa mga puso nito. Pero sa huli daw ang pinili pa rin daw ng mamamayan ay ang walang kwenta na si Marcus. Patuloy nga talaga siya sa pag-iyak kaya naman mararamdaman mo na lugmok talaga ang kanyang nararanasan sa mga oras na iyon. Unti-unti nga siyang lumapit sa larawan ng kanyang pumanaw na ama at doon nga ay paulit-ulit niyang sinabi ang salitang sorry sapagkat nagkaroon daw sila ng isang anak na lalaking Alvarez ngunit isa naman daw talunan. Sa pagkakataong pong ito ay talagang masasabi ko na makikita nga natin ang isang side ni Peterson na kung saan isang tunay na nagmamahal na anak sa kanyang magulang na ayaw talagang ma-disappoint ito hanggat kinakailangan. Mararamdaman niyo po ang kanyang mga luha na talagang nahihiya, nalulungkot sapagkat hindi niya nga natupad ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Ganun pa man, hindi talaga maiiwasan sapagkat nandyan ang dugo ni Olivia dahil nagsimula na namang magsisigaw itong si Peterson sa huli ng kanyang drama. At ayon nga sa kanya ay isa raw siyang talunan at doon na nga naabutan nga siya ni Rita. Sinubukan nga siyang lapitan ni Rita at tinanong siya nito kung okay lang daw ba siya. Doon ay nag-transform na naman itong si Peterson sapagkat nag-beast mode ito at nagbasag na naman ang mga gamit. Paulit-ulit ko na nga po itong sinasabi sa mga nakaraang video at ang sabi niya ay, hindi ako okay, hindi okay ang lahat. At doon na nga natakot muli itong si Rita kaya naman medyo lumayo siya ng konti habang umiiyak at halata mo naman na nanginginig nga ito sa takot. Nang maalimpungatan nga itong si Peterson ay nakita niya ang mukha ng kanyang asawa na si Rita, umiiyak at nanginginig. Doon nga ay tinitigan ni Peterson ang kanyang paligid at nakita niya muli ang kanyang mga nabasag na gamit. Kaya sinubukan niyang sabihin kay Rita na okay lamang siya. Ngunit talagang hindi niya mapigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Talagang naghuhumiyaw ang sakit na kanyang nararamdaman. Kaya naman unti-unti itong napaluhod at talagang napayuko habang humahagulgol nga itong si Peterson. Sa totoo lamang mga kapatid, alam natin na napakasama nga ng pamilya ng Peterson. Pero makikita nyo talaga sa episode na ito na talagang nasasaktan siya sa mga pangyayari. Ganun pa man ay unti-unti ngang pinupulot ni Peterson ang mga piraso ng vase na kanyang nabasag at talagang sinasabi niyang hindi ako okay. Hindi raw talaga siya okay. Doon ay talagang lalapitan na naman siya ni Rita at susubukang i-comfort ang kanyang asawa. Habang humahagulgol nga itong si Peterson ay lalapit naman itong si Rita. Bahagya niyang hahawiin ang mga nabasag na piraso ng vase sa sahig at siya namang pagluhod nito at yayakapin ang kanyang mahal na asawa. At dito na nga po nagtatapos ang part 1 ng episode 58 ng Init sa Magdamag. Kaya kung nais niyo pong mapanood ang part 2, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para inyo pong makita kapag ito na in-upload ko mamaya lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood.